Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 1, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. National Maritime Council, binuo ng Pangulong Marcos para paigtingin ang seguridad sa gitna ng lumalalang agresyon ng China. Pero isang dating opisyal, nagbabala. Sa tingin ko, yung executive order na yan ay lalo magpapalala at ang mensahe na pinadadala niyan sa China ay nagkahanda na tayo para sa isang gera. Saksakan ng init. Danger Level Heat Index na itala ngayong araw. Panawagan ng teachers, mas maikling class hours at mas preskong uniforms ngayong tag-init. EDSA, butas-butas dahil sa nakatiwangwang na roadworks, kontraktor, pagmumultahin. At sa ating balitang showbiz, box office queen Catherine Bernardo, para ba kay Daniel ang statement na pwedeng magpatawad pero wala nang balikan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumuo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National Maritime Council upang paigtingin ang seguridad sa karagatan sa gitna ng lumalalang agresyon ng China. Pero tingin ng ilang sektor, walang ngipin ang konsehong ito para protektahan ang interes ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Sunod-sunod ang insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Hindi na biro ang agresyong ito dahil nauwi ng sugatan ang ilang Philippine Coast Guard personnel at ilang maritime researchers. Pero tumugon na si Pangulong Marcos. Binuo ng Pangulo ang National Maritime Council o NMC mula sa dating National Coast Watch Council sa bisa ng Executive Order No. 57. Bubuuin ito ng mga pinuno ng National Security Council, Department of National Defense, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya para paigtingin ang maritime security ng bansa. Pero hindi ito nagustuhan ni Presidential Sister at Senadora Amy Marcos na siya ring pinuno ng Senate Foreign Relations Committee. Ayon sa Senadora, isa itong dangerous path o mapanganib na landas lalo na kung pairalin ang init na ulo sa Maritime Council. Tingin naman ang dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Harry Roque, posibleng mas mapasama pa ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa National Maritime Council. Dahil tayo magkapitbahay, gumawa tayo ng hakbang para humupa itong tensyon nito. Sa tingin ko, yung executive order na yan ay lalo magpapalala at ang mensahe na pinadadala niyan sa China ay nagkahanda na tayo para sa isang gera. Babala ni Maritime Security Expert Professor Romel Banlawi, dapat maging mahinahon ang Maritime Council sa pagbuo ng polisiya. We really need to strengthen our maritime security organization. But at the same time, we have to be cautious that we are not doing this to counter any other country. World war na yan can actually lead to armed conflicts. Ihinto na yan, kumbaga para lakin, all parties to exercise self-restraint in uttering statements that are propagative and hostile. Para sa pamalakaya, walang saysay ang Maritime Council. Tingin ng grupo ng mga mangisda, hindi naman ito mapoprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa pangharas ng dambuhalang mga sasakyang pandigma ng China at militia vessels nito. May pagtitiyak naman ang National Security Council. Hahanapan natin ng diplomatikong solusyon itong mga problemang ito as part of the package of countermeasures and responses that the President spoke about. Nanindigan naman ng China na hindi nito isusuko ang umano'y karapatan nila sa pinag-agawang teritoryo sa gitna ng anilang pakikialam ng ibang mga bansa kabilang ang US. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Naniniwala si Iloilo 1st District Representative Janet Garina na hindi pagbibitiw sa pwesto ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang solusyon para sa tumitinding girian sa West Philippine Sea, gaya ng ipinapanukala ng dating Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Garina, dapat tumulong na lang si Alvarez na bumuo ng konkretong plano para masolusyonan ang tensyon. Dagdag nito, tanging sambayan ng Pilipino lang ang may kapangyarihang magtanggal sa itinalagang opisyal. Giit pa ng mambabatas, hindi lang Pilipinas ang nagkakaroon ng issue sa gawa ng teritoryo o maging ang ilang bansa rin. Holy Week nang imungkahi ni Alvarez na magsakripisyo si PBBM at magbitiw na raw sa pwesto.
It's not fair for one person to call on the president to resign, no? Specifically if you cannot pinpoint the specific lapses, no? So, meron niyang proseso, meron tayong impeachment process, andiyan yung lahat eh. So, that exercise can be resorted to by our former speaker. Mas preskong uniform at mas maikling class hours ngayong tag-init. Ilan lang yan sa panawagan ng isang teachers group dahil sa danger level heat index sa pagpasok ng buwan ng Abril. Narito ang ating balitang A to Z. Kinailangang magkansela ng pasok sa mga eskwelahan ng ilang lalawigan sa bansa dahil sa banta ng matinding init ngayong unang araw ng Abril. Ang Weather Bureau Pag-asa na itala ang pinakamataas na heat index na 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Danger level na ang turing dito dahil sa banta ng heat exhaustion at heat stroke. Pag nakita ng school heads na hindi na po conducive sa learning yung kanilang environmental, napakainit, maaari po siyang magsuspinde ng in-person classes at magsa-switch naman ito automatically, no? Sa tinatawag nating alternative delivery modes, modular learning, online distance learning. Pero para sa Teachers Dignity Coalition, imbes na buong klase ang kaliwat ng kanselahin ngayong summer season, panawagan nila sa Department of Education, mas maikling class hours na lang na ipatutupad ng salitan sa bawat grade level. Iwasan natin yung hottest hours, no? Kung saan nakatirik yung araw, no? Yung between let's say 10 to 3 o'clock in the afternoon. If we just shorten no the class hours, no, at least yung mawawala doon sa shortened period na yan, no, ay pwede nating bawiin, no, through online or modular, no. Bukod rito, nakikiusap rin ng grupo sa kagawaran na kung maaari, payagan naman ang pagsusuot ng mas preskong uniforme. Kasi yung uniform namin hindi talaga siya fit no sa ating weather, hindi siya fit sa tag-init, no. And so pati yung mga bata, no, baka pwedeng yung cotton or whatever, no, tela, any sort of clothing na hindi naman lalong makakadagdag, no, doon sa init sa katawan. Pinag-aaralan na rin natin sa ngayon, no, yung alternative uniform na pwede nating ipasuot sa ating mga guro para presko naman sila habang nagtuturo sa ganitong mainit ang panahon. Pero para tuluyan ng maiwasan ang matinding summer heat, pinamamadali na ng TDC sa DepEd ang pagbabalik sa dating school calendar. Matatanda ang target ng kagawaran na sa 2028 ay makumpleto na ang dahang-dahang pagbabalik ng school opening sa Hunyo imbes na Agosto. Pero ayon sa TDC, we believe na kaya natin na bumalik kaagad, no, by next year, no, 2025-2026 school year, kaya na nating bumalik na doon sa old school calendar. But take note ha, ang iniiwasan natin dito kasi ay yung April and May. No, yun yung iniiwasan natin na dapat, no, during April and May wala tayong klase. And we believe, no, doon sa aming scheme na ipinasa sa DepEd, no, papasok tayo no ng school year 2025-2026 ng June, no, at magtatapos po tayo ng March. Dahil sa inaasahang matinding init, ilang lugar na sa bansa ang nagkansela ng pasok bukas, April 2. Kabilang rito ang Iloilo City, Bacolod City at ilan pang lugar sa Negros Occidental. Naku po mga ka-A to Z, sa gitna ng matinding init, ilang lugar naman sa Metro Manila at Laguna ang makararanas ng power interruption sa unang mga linggo ng Abril dahil yan sa nakatakdang maintenance work ng Meralco. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga lugar na mawawalan ng kuryente ay ang Barangay UP Campus, ilang bahagi ng Quezon City, Navotas, Makati, Pasig, Muntinlupa at Laguna. Sinabi ng electric company, kinakailangan nilang magsagawa ng pagpapalit sa electric poles at reconstruction ng power lines bilang bahagi ng kanilang repair at maintenance operations. Pero tiniyak naman ng Meralco na hindi naman raw ito magtatagal. Samantala, sa kabila na inaasahang mataas sa demand ng kuryente dahil nga sa init ng panahon, tiniyak ng Department of Energy na sasapat pa ang supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Matatanda ang una nang sinabi ng ahensya na posibleng mag-yellow alert ang Luzon grid sa Abril at Mayo dahil sa epekto ng El Nino at dahil sa operasyon ng mga hydroelectric power plant. Mahalaga ito para masiguro na maayos yung
serbisyo ng kuryente sa mga customers natin. So, ang consequence niyan, tataas yung demand. Okay. Okay. Pero itong maintenance schedule na ito, ginagawa namin ito para maayos yung facility. Amin po mga monitoring and assessment, wala pa po tayong nakikitang kakulangan sa supply ng kuryente. At yung pong ating demand ay hindi pa po umaakyat doon sa ating projected peak demand po ngayong taon na ito. Maglalabas ng notice of violation ng Metropolitan Manila Development Authority laban sa dalawang private contractor ng isang telecommunications company dahil sa nakatiwangwang na roadwork sa EDSA at pangunahing kalsada nitong Holy Week. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, bigong mag-comply ng HGC Global Communications at R-Link Corporation sa kanilang abiso na dapat mapanatiling maluwag at malinis mula sa roadworks ang kalsada para sa mga biyahero ngayong April 1. Dahil dito, magkakaroon ng 50 pisong multa ang dalawang kontraktor sa kada ginawang hukay. Mabatid na pinayagan ng MMDA ang mga konstruksyon gaya ng road diggings mula alas 11 ng gabi noong March 27 hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Sa ngayon, pansamantalang sinarahan ng metal covers ang mga butas para iwas disgrasya at iwas traffic. 40 manholes na kanilang hinukay, 24 po ang hindi natapos. So 16 lang ang natapos. Nung kausap ko sila kanina, marami silang kinakatwiran na totally unacceptable po. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang. Medyo bad news sa mga gumagamit ng gasolina. Batay kasi sa abiso ng mga kumpanya ng langis. Simula bukas Martes, ipatutupad na ang taas presyo na 45 centavos sa kada litro nito. Pero good news naman para sa mga kumukonsumo ng ibang produktong petrolyo dahil magkakaroon ng tapyas presyo. Mahigit piso ang bawas sa kada litro ng kerosene, 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Samantala, umarangkada na rin ngayong unang araw ng Abril ang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang kalta sa kada kilo ng LPG na ipinatutupad ng Petron. Medyo maliit naman ang menos ng Regasco na nasa 30 centavos o katumbas ng 3 pesos and 30 centavos sa kada 11 kilogram household LPG tank. Mga ka-A-to-Z, balik na ang full operational ng Philippine National Railways sa biyahe ng Laguna hanggang Lucena. Sa anunsyo ng PNR, ang biyahe mula Calamba hanggang Lucena ay nakaschedule ng 5:45 ng hapon. Ang biyahe naman mula Lucena hanggang Calamba ay nakaschedule ng alas 5 ng umaga. Samantala, wala pa naman biyahe ang rutang Naga City sa Camarines Sur hanggang Legazpi City sa Albay. Paliwanag ng PNR, posibleng sa mga susunod na buwan pa mag-operate ang tinatawag na Bicol Express dahil may kinakailangan pang kumpunihin ng mga kalsada at mag-migrate ng kanilang mga train set. Target po natin na as we migrate all our train sets, yung manggagaling nga po dito sa Metro Manila, ay i-offer na po namin lahat po yung mga short routes na yon, no, from Laguna up to Legazpi. Sa ating balitang A-to-Z Discovery, 4 na planeta ang sabay-sabay na masisilayan sa April 4. Tingin po sa langit ha, tinatawag yan na planetary alignment. Ang celestial display na yan, sabay-sabay na lilitaw sa kalangitan ang Venus, Neptune, Saturn at Mars. Pero ayon sa Pag-asa, tanging Venus, Saturn at Mars lang ang makikita ng walang gamit na telescope. Susunod, Pangulong Marcos, hinamon ng bagong talagang PNP chief na si Romel Francisco Marbil. Tutukan ng issue ng terorismo at cybercrime. At mamaya sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo, para kanino nga ba ang binitiwang statement na pwede magpatawad pero wala nang balikan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A-to-Z.
Hinamon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang PNP chief na si Romel Francisco Marbil. Natutukan ang isyu ng terorismo at cybercrime. Nananawagan naman ang anti-crime advocates na itigil na ang padrino system sa National Police. Ang balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay ng marching orders kay Police Director General Romel Francisco Marbil bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Congratulations, Police General Benjamin Acorda Jr. and thank you very much. Kapalit ng nagretirong si Benjamin Acorda Jr. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Thank you, His Excellency. Malaking hamon ang haharapin ng bagong PNP chief, kabilang ang PNP sa naatasang magtaguyod sa security policy ng binuong National Maritime Council sa gitna ng lumalalang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Haharapin din ng pulisya ang banta ng cyber disinformation ngayong papalapit ang 2025 midterm polls. Itataguyod natin ang isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Sa gitna nito, nanawagan ang isang anti-crime group na respetuhin ni Marbil ang Board of Selection and Promotion ng PNP para matuldukan na ang umiiral na umunoy padrino system sa ahensya. For the longest time, maraming instances, cases, many years ago, ganun na nangyayari. Nadidemoralize members, third middle officers, na dahil wala silang masyadong closeness o wala silang backer, endorser, hindi natutupad yung merit system and also yung selection ng Board of Selection ng PNP. Dating nadestino si Marbil bilang officer in charge ng PNP Directorate for Controllership at Direktor ng Eastern Visayas Regional Police Office. February 2025, nakatakdang magretiro si Marbil. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Idineklara na rin sa Barangay Lisap sa bayan ng Bangabong sa Oriental Mindoro ang pertussis outbreak. Ayon kay Oriental Mindoro Provincial Health Officer Dr. Cielo Angela Ante, nasa 13 batang mangyan na ang tinamaan ng naturang sakit. Samantala, abot naman sa 1.3 million na bata sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang target na mabakunahan kontra tigdas. Isasagawa ang pagbabakuna sa loob ng 12 araw simula April 1 hanggang 12. Pitong menor de edad ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng injury sa mass shooting nung bisperas ng Easter Sunday sa Circle Center Mall sa Indianapolis, USA. Base sa ulat, pawang 12 hanggang 17 taong gulang ang mga biktima. Wala pang naarestong suspect pero naniniwala ang Indianapolis Metro Police Department na hindi lamang isa ang armas na dala nito. Kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon hinggil sa insidente. All eyes sa 20-year-old Filipina weightlifter Rose G. Ramos na posibleng maidagdag sa mga pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics. Mas malapit na nga sa katotohanan ng pagpasok ni Ramos sa Summer Games kasunod ng mga yapak ng pinsan na si Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Yan ay matapos mag-top sa Group B ng 49 kg division sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand ngayong Lunes. Naiangat ni Ramos ang 87 kg sa snatch, 103 kilos naman sa clean and jerk. Base sa qualifying process ng IWF, top 10 lifters ng 10 Olympic weight categories ang makakapasok sa Summer Games. Dahil dito, malaki ang tsansa na makasama ang SEA Games medalist na si Ramos sa delegasyon ng bansa para sa Paris 2024. Best of luck! Sa sports pa rin, muling nagwagi ang pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala sa ITF W75 Women's Doubles Championship. Kasama ang French tenisang si Estelle Casino, nakuha ng 2 ang kampyonato kontra sa top seeds na sina Jessica Ponchet at Maya Lumsden. Maagang lumamang sina Ayala sa score na 7-5 sa unang set, pero naging matindi ang kompetisyon sa ikalawang set hanggang sa makuha naman ang panalo sa score na 7-6. Ito na ang ikalawang ITF Doubles title ni
Jerry Ayala. Sa aming pagbabalik, Julia Barreto at Carlo Aquino, magbabalik tambalan sa pelikula. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Box office queen Catherine Bernardo, bakit nga ba trending sa kanyang pictorial para sa isang magazine? May patama nga rin ba ukol sa issue ng pagpapatawad? Habang Julia Barreto at Carlo Aquino muling magsasama sa bagong pelikula. Ang detalye alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Naglalagablab at lalong uminit ang tag-init sa nakakaakit na aurahan ng box office queen na si Catherine Bernardo habang nagpipictorial para sa 2024 issue ng isang sikat na magazine bilang cover girl. Sa Instagram ni Kat, makikita na fierce and sexy ang aktres, suot ang boho style dress na may kaugnayan sa titulong self-love issue. Hindi na nga maawat ang sunod-sunod na blessings ni Cap sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Sa isang panayam, tila may patama naman ang aktres patungkol sa hiwalayan nila ng dating nobyong si Daniel Padilla. Dito ibinahagi ni Catherine ang kanyang konsepto ng forgiveness na para sa kanya ay may malalim na kahulugan. Hirit ni Cap, kapag pinatawad kita, hindi nangangahulugan na pwede kang bumalik. Nananatili naman ang matatamis na ngiti ng aktres sa kabila ng kanyang mga saloobin. Habang kilig to the bones naman ang hatid ni Alden Richards sa kanilang fans ni Catherine nang kantahin nito ang OPM song na Bakit Ngayon Ka Lang, kaduet si Kakay Bautista sa reunion ng cast ng Hello, Love, Goodbye sa katatapos lamang na birthday celebration ng aktres. Bakit ngayon Panis. Tanong tuloy ng ilan, may chance kayang magka-develop pa ng dalawa gayong pareho naman silang single? Samantala, tiyak na mapapakapit ka sa kilig sa comeback tambalan ng expensive candy stars na sina Julia Barreto at Carlo Aquino. Ang dalawa ay muling magsasama sa nilulutong pelikula under Viva Films na Hold Me Close, sa direksyon muli ni Jason Paul Laksamana. Sa Instagram story ni Carlo, makikita ang ilang kaganapan sa last day ng shooting na kinunan pa sa Japan na parehong in-enjoy naman nila. Habang wala pang detalye kung kailan ito ipapalabas at kung sino-sino ang mga cast at kung saan iikot ang istorya. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bukod sa kilalang may malasakit sa pagbabantay, si Manong Guard, abay mahilig din pala siyang magbigay ng advice. Kung marinig mo kaya ito, magagalit ka ba o maaaliw na lang? Narito ang nakaka-GV na video. Sa mga walang kasama, mas lalong ingatan ang gamit. Wala ka na kasama, wala ka ba ng gamit? Napakasakit. Sa mga walang kasama, Grabe siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Dave Hollis. Ayon sa kanya, sa oras ng pagbabalik sa karaniwan, hanapin mo kung alin ang makabuluhang balikan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!